Hello Grade 3! Sa lesson na ito, matututunan natin kung paano sukatin ang area gamit ang square centimeters at square meters. Ang area ay ang sukat ng space na sakop ng isang bagay. Parang kung ilang square tiles ang kakasya sa isang lugar. Tandaan ang formula. Area is equals to length times width. Handa na ba kayo? Let's go Grade 3! Sa ating lesson ngayong araw, pag-uusapan natin ang area at kung paano natin ito sinusukat. Matututunan natin ang halaga ng square centimeters at square meters at kung kailan natin sila ginagamit. Tara at obserbahan ang sukat ng mga bagay gamit ang square centimeters at square meters. Simulan na natin. Ano nga ba ang area? Ang area ay ang sukat na kung gaano kalaki ang surface na isang bagay. Ito ang nagsasabi kung gaano karaming squares ang kasya sa loob ng isang shape. Makikita natin na depende ito sa laki ng bagay o espasyo na sinusukat. Gamitin ba ay square centimeters or square meters? May dalawang pangunahing unit ng sukat. Square centimeters para sa maliliit na bagay at square meters para sa mas malalaking espasyo. Halimbawa, ang area ng isang rectangular na notebook ay mas madaling sukatin gamit ang square centimeters habang ang floor area ng isang silid-aralan ay mas tamang sukatin gamit ang square meters. Isipin natin ang isang rectangular na notebook na 3 cm ang haba at 4 cm ang lapad. Upang makalkula ang area, i-multiply lang natin ang haba at lapad. So, ang magiging numbers natin o given numbers ay 3 cm times 4 cm is equals to 12 square centimeters. Ang area na ito ay ang laki ng space na kinukuha ng notebook sa ibabaw. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pagsusukat ng area. Simulan natin sa square centimeters. Ang square centimeter ay ginagamit para sa mas maliliit na bagay, tulad ng notebook, papel, kahon, at lapis. Sa square meters naman, kapag mas malaki ang lugar na isusukat or susukatin, mas mabuting gumamit ng square meters. Ang isang square meter ay may 1 meter ang haba sa bawat side. Ang mga spaces tulad ng silid-aralan, mga pader, at playground ay karaniwang sinusukat sa square meters para sa mas tamang sukat. Ngayon naman, para sa inyong digital worksheet, count the squares. Kuhanin ang inyong math notebook at sagutin natin. Instructions. Count how many square centimeters are inside the shape. Each small square represents 1 square centimeter. Kung ang sagot mo ay 20 square centimeters, tama ka! Magaling! Para naman sa inyong second digital worksheet, solve for the area. Instructions. Use the formula. Area is equals to length times width. Rectangle. 4 cm long and 2 cm wide. What is the area? Next, rectangle, 5 cm long and 3 cm wide. What is the area? And third, rectangle again, 6 cm long and 1 cm wide. What is the area? Now let's discuss and answer. First rectangle, we have 4
centimeter long. When we say long, it is the length. And 2 centimeter wide. When we say wide, it is the width. Now, the formula for area is equals to length times width. So, the length is 4. Multiply sa 2 dahil iyon yung width. 4 times 2 is equals to 8. Saan natin nakuha yung square centimeter? Dito sa given na sukat na binigay ng rectangle, centimeters. So, dito dahil area ang tinatanong, lalagyan natin ng 2 sa taas, which is square centimeters. Next, rectangle. We have 5 centimeter long and 3 centimeter wide. So, area is equals to 5 times 3 equals 15 square centimeters. Third rectangle, we have 6 centimeter long and 1 centimeter wide. So we have area is equals to 6 times 1 equals 6 square centimeters. Nakuha mo ba ang sagot? Kung ganon, magaling! And now, for your final digital worksheet, word problem. Basahin natin. Si Ana ay may garden na may sukat na 2 meters ang haba at 3 meters ang lapad. Haba is length, lapad is width. Gamit ang formula, area is equals to length times width. Ano ang area ng garden niya sa square meters? Sige, paisulat lahat at sagutan sa inyong math notebook. Sa ating lesson, natutunan natin kung paano sukatin ang area gamit ang square centimeters at square meters. Tandaan ang mga formula at mga halimbawa na ating tinalakay. Mag-review, mag-practice, at higit sa lahat, mag-enjoy sa pag-aaral. Great job, Grade 3! Natuto tayo kung paano mag-compute ng area gamit ang tamang units, square centimeters para sa maliliit na sukat at square meters naman para sa malalaking spaces. Tandaan, practice makes progress. Always remember, learning is more fun when you do it with joy in your heart. Love and prayers, Teacher Shet. Goodbye!